Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pelikulang Lump of Sugar noong 2006. Sa simula ay makikita ang isang batang babae na si Kim Si-yoon sa harap ng puntod ng yumaong ina. Sa sobrang lamig at sama ng panahon ay nabuwal siya at nawalan ng malay. Isang kabayo na nagngangalang General ang lumapit sa kanya at isinakay siya pauwi. Nakatira sila sa malawak na bukirin. Ang kanyang ama na si Chon Bak ay isang horse breeder. At ang kabayong si General ay ang paboritong kabayo ng kanyang namayapang ina. Si General ay isang mabait at masunurin na kabayo. Matyaga itong naghihintay na makauwi siya galing sa school, at magkasama silang naglalaro. Ngunit ang kanyang ama ay hindi natutuwa sa pagkawili niya sa kabayo. Pero ang tiyuhin niya na si Pandol ay palihim siyang tinuruan sa pangangabayo. Sa kasamaang palad ay nahuli sila ng kanyang ama. Sa takot na parehong maparusahan ay pinatakbo nito ang kabayo at tumakas silang dalawa. Isang araw habang nasa sasakyan sila pauwi ay may nakita siyang horse racing. Naalala niya ang kanyang ina na isa ring hinete at lumalaban sa horse racing competition noong araw. Ipinangako niya sa sarili na balang araw ay magiging kagaya siya ng kanyang ina. Sa kabila ng pagbabawal sa kanya ng ama na lumapit kay General ay palihim niya pa rin itong pinupuntahan. Sumasakay at nagkikipaglaro pa rin siya dito. Makalipas ang ilang taon, dalaga na si Si-yoon at kasalukuyang nasa kolehiyo. Isa lang ang pangarap niya sa buhay, ang sumunod sa yapak ng kanyang ina. Na mariin namang tinututulan ng kanyang ama. Palihim siyang kumuha ng entrance exam sa Horse Racing Association. Ilang buwan ang dumaan. Ang kabayong si General ay nabuntis at nakatakda ng manganak. Sa kalagitnaan ng masamang panahon ay dumating doon ang isang veterinaryo. Kinumpirma nito na ang tanging paraan para mailabas ang anak ni General ay puwersahin itong hilahin. Tuwang-tuwa sila nang matagumpay na mailabas ang batang kabayo. Ngunit napansin ni Si-yoon na hindi na gumagalaw si General. Sa kasamaang palad ay hindi ito nakaligtas sa panganganak na gaya ng kanyang inang namatay sa panganganak sa kanya. Umiyak siya habang yakap ang wala ng buhay na alaga. Dahil imposible din na mabuhay ang batang kabayo ay iminungkahi ng vet na patayin na lang din ito. Pero mahigpit na tinutulan ni Si-yoon ang balak ng tatlo. Sinabi na gagawin niya ang lahat para alagaan ang kabayo. Na mabubuhay ito kahit na wala itong ina na kagaya niya. Dahil ipinanganak sa gitna ng masamang panahon ay pinangalanan niya itong Thunder. Ipinangako niya din sa namayapang si General na aalagaan niya ang anak nito. Isang araw ay tumawag sa telepono ang Horse Racing Association para sa resulta ng pagsusulit. Nalaman tuloy ng kanyang ama ang palihim niyang pagkuha ng professional rider exam. Nagalit ito sa natuklasan kaya nagdesisyon na ibenta si Thunder ng lingid sa kaalaman ni Si-yoon. Naniniwala kasi ang kanyang ama na may mas magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya at hindi ang pagiging isang hinete lamang. Pag-uwi ay napansin ni Si-yoon na wala si Thunder kaya tinanong niya ito sa ama. Nagalit siya nang malaman ang ginawang pagbenta nito sa alaga. Sinabi niya na hindi lamang basta kabayo si Thunder kundi isang miyembro ng kanilang pamilya. Nalaman niya kay Pandol kung saan dinala ang kabayo kaya nagmamadali siyang umalis. Sa kasamaang palad ay hindi niya na ito naabutan. Nakaalis na ang barkong may lulan sa kanyang alaga. Matagal siyang nagdalamhati sa pagkawala ni Thunder. Makalipas ang ilang panahon ay nakapasok sa Night Academy si Si-yoon sa sarili niyang paraan. Dito ay naging taga-alaga lamang siya ng mga kabayo at tagalinis ng hawla. Mababa kasi ang tingin ng school sa katulad niyang babae, kaya puro lalaki lamang ang makikita sa training area. Madalas din siyang mapag-initan ni Coach Kim. Kinu-question kung bakit siya natanggap doon bilang estudyante. Naranasan niya na apihin at pagtawanan ng mga lalaki sa school. Pero dahil sa determinasyon ay tiniis niya ang lahat at nag-focus na lamang sa kanyang pangarap. Makalipas ang ilang taon, sa wakas ay nakagraduate din si Si-yoon sa Night Academy. Ngayon ay isa na siyang propesyonal na kabalyero. Isang araw, sa kanyang pag-iinsayo ay may nakita siyang kabayo na may markang puti sa noo na gaya ng alaga niyang si Thunder. Naging malapit siya dito at pati paborito niyang sugar candy ay ipinapakain niya. Nilapitan siya ng isa pang coach na si Mr. Yoon. Tinanong kung bakit hindi siya gumagamit ng pamalo sa kanyang kabayo. Naniniwala kasi si Si-yoon na ang magandang koneksyon niya sa alaga ay mas mabisang paraan para manalo, kaysa saktan ito gamit ang anumang pamalo. Pumasok siya sa kanyang silid at tiningnan ang litrato ni Thunder. Iniisip kung buhay pa kaya ang dating alaga.
Sa bayan ay may isang lalaki ang nagtatawag ng customer para sa kanilang bagong bukas na club. Dumating ang girlfriend ng lalaki na may dalang sugar candy at ipinakain sa alagang kabayo. May markang puti din ito sa noo na gaya ni Thunder. Pinatataka nila ito at balak gamiting pang-akit ng customer sa club. Si Siyun naman ay kinausap uli ni Coach Kim. Sinabihan siya na makisama sa strategy na gagawin ng kanilang team. Gumagamit ng dirty tricks ang grupo nila para manalo. Wala siyang magawa kundi ang sumang-ayon dito. Sa oras ng laro ay hinarangan niya si Player 5 gaya ng utos ni Coach Kim. Kaya lang binalaan siya nito na ihuhulog sa kabayo kung patuloy siyang haharang. Sa takot ay tumabi siya at binigyang daan ang kalaban kaya nauna ito sa kanila. Pagkatapos ng laro ay pinagalitan siya ni Coach Kim. Nalaman niya na ang totoong plano pala nito ay ihulog sa kabayo si Player number 5. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi siya nito pinakinggan. Nang gabing iyon ay nagpakalasing siya kasama ng iba niyang teammates. Sa sobrang kalasingan ay kinailangan siyang buhatin ng kanilang class president. Nadaanan nila ang lalaking namimigay ng flyers kasama ang kabayong may markang puti sa noo. Nakita siya ng kabayo at tinitigan ng matagal. Nang makasakay na sila sa taxi, mapapansin na humahabol ang nasabing kabayo sa likuran nila. Dahil lasing ay hindi ito nakita ni Siyun. Sumunod na araw ay ipinatawag uli siya para sa isang race. Binilinan na naman siya ni Coach Kim na makiisa sa gagawing dirty tricks ng team para manalo. Habang sinusuri niya ang kondisyon ng kabayong gamit na si Bluebird ay napansin niya ang sugat nito sa paa. Ipinagbigay alam niya kay Coach Kim pero binaliwala nito ang sinabi niya. Iginiit na nasa magandang kondisyon ang kabayo para lumaban. Pinagbintangan pa siya na gumagawa ng paraan para hindi makasama sa laro. Sa oras ng karera ay nahirapan si Bluebird na tumakbo. Dahilan para magdesisyon siya na tumabi na lamang sa gilid para hindi na lumala pa ang kondisyon ng kabayo. Galit na naman si Coach Kim sa kanya. Hindi ito nakinig sa kahit anong paliwanag. Kasabay nito, isang lalaki ang lumapit para ipaalam na may fracture nga ang paa ni Bluebird. Sinabi ng vet na hindi na ito pwede pang karera. Lalong nagalit si Coach Kim at ibinuntun sa kanya ang lahat ng sisi. Tinanggal siya sa team at sa kompetisyon. Pinuntahan naman niya ang may-ari ng kabayo para ipaalam ang sitwasyon. Hindi din ito nakinig sa suggestion niya, sa halip ay nagdesisyon na ibenta na lamang si Bluebird sa katayan. Nagmukmok siya sa dorm at naisip na tuluyan ng mag-quit sa propesyon. Sa pagsusuri na ginawa kay Bluebird ay napag-alaman na dati na itong may fracture sa paa bago pa man isabak sa kompetisyon. Lumala na lamang sa paglipas ng ilang karera. Lumalabas na walang kasalanan si Siyun sa nangyari. Napagtanto ni Coach Yun na alam ni Mr. Kim ang ganoong kondisyon ng kabayo pero pinayagan pa rin na isabak sa laro. Kinumpronte niya ito na humantong sa kanilang pag-aaway at sakitan. Si Siyun naman ay nagdesisyon na tuluyan ang umalis doon. Habang sakay ng bus pauwi ay nadaanan niya uli ang lalaking namimigay ng flyers, kasama ang kabayong may puting marka sa noo. Pinahinto niya ang sasakyan at hinabol ang nasabing kabayo. Nang makumpirma na ito si Thunder ay hindi niya mapigilan ang umiyak. Sa wakas ay nasa harapan niya na ang alagang matagal nang hinahanap. Kaagad naman siyang nakilala ng kabayo. Sumunod na eksena ay makikita na pauwi na siya sa kanilang bukid, pagkatapos niyang mabawi si Thunder na ilang taon ding nawala. Ipinangako niya na hindi na sila magkakahiwalay pa. Makalipas ang ilang panahon, binisita ni Coach Yun si Siyun sa kanilang bukid. Naabutan niya ito na nag-iinsayo kasama si Thunder. Namangha siya sa galing at ganda ng tandem nila. Naisip niya na malayo ang mararating ng dalawa kung magkasama itong lalaban. Dahil sa nakitang potensyal ay kinumbinsi niya si Siyun na bumalik sa laro. Naipakita sa buong mundo ang tunay niyang husay at kakayahan. Nakarating naman sa kaalaman ni Coach Kim ang pagbabalik sa karera ni Siyun. Ngayon ay hawak na siya ni Coach Yun, ang kalaban nilang team. Itinuring niya ito na malaking banta sa kanila. Kaya umisip siya ng paraan para mawala ang babae. Kinuntsaba niya ang class president dahil ito ang pinakamalapit na kaibigan ni Siyun. Dahil sa magandang pinagsamahan ay nakonsensya ang class president kaya wala itong balak na sundin ang utos ng coach. Sa oras ng laro ay may isa pang player ang inutusan ni Coach Kim para ilaglag sa kabayo si Siyun. Hinarang ito ng class president, dahilan para mahulog ang nasabing player mula sa kanyang kabayo. Sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay. Masyadong naapektuhan si Siyun sa mga nangyari.
Dahil dito ay nagbago ang kanyang pananaw sa larangan ng laro. Ngayon ay nakafocus na lamang siya sa isang bagay. Ang manalo sa kompetisyon sa kahit anong paraan. Ang dating si Yoon na mabait sa kabayo ay naging malupit na ngayon. Natuto siyang gumamit ng pamalo para mapatakbo ng mabilis ang kabayo. Pero ang estratehiyang ito ay lalong nagpabagal sa takbo ni Thunder. Ang resulta, lagi siyang huli na nakakarating sa finish line. Ang walang humpay na paghagupit niya kay Thunder ay lumikha ng malaking sugat sa balat nito. Ang pag-iiba ng ugali ni si Yoon at pagmamalupit sa alaga ay hindi lingid sa kaalaman ni Coach Yoon. Kaya siya na ang personal na nag-alaga at naggamot sa mga sugat ni Thunder. Ngunit napansin niya ang walang patid na pagdurugo ng ilong nito kaya pinatingnan niya sa vet. Ang unang findings ay flu lang kaya hindi niya na ipinaalam pa kay si Yoon. Sa halip ay pinayuhan na lang ang babae na ibalik ang dating bonding nila ni Thunder. Dahil naniniwala din siya na ang koneksyon ng isang rider at alaga ay mas mahalaga kesa sa paggamit ng anumang pamalo. Muli ay naalala niya ang dating prinsipyo sa laro. Nagpasya siyang bitawan ang pamalo at gamitin ang orihinal niyang estratehiya sa paglalaro. Naging maganda ang kinalabasan dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naging third place siya sa karera. Sa paglipas ng panahon ay patuloy ang naging magandang samahan ni si Yoon at Thunder. Maraming beses silang naging champion sa race. Ang kanilang husay ay nakilala sa buong bansa at napansin ng media. Sa pagsikat ni si Yoon ay lalong nagalit si Coach Kim. Kinausap nito ang pinakamagaling sa race na si Jeff para talunin ang babae sa laban. Samantala, patuloy pa rin ang pagdurugo ng ilong at pagbagsak ng kalusugan ni Thunder. Kaya ipinasuri uli ito ni Coach Yoon. Napag-alaman niya na may malalang sakit sa baga ang kabayo. Maliit lang ang tsansa nito na makaligtas kahit na sumailalim pa sa surgery. Sa kabilang dako, nalalapit na ang grand event at championship race na sinalihan ni si Yoon. Lumabas siya para ipasyal si Thunder. Dito ay nalaman niya ang totoong kondisyon ng kanyang alaga. Kaagad niyang kinausap si Coach Yoon at hiniling na sumailalim sa agarang surgery si Thunder. Gusto ng buong team na maisalba ang buhay ng kabayo kaya inihanda nila kaagad ang surgery nito. Kaya lang sa oras ng operasyon ay tumakbo palabas si Thunder. Naging malinaw kay si Yoon ang ibig nitong ipahiwatig. Gusto ng kanyang alaga na mag-compete sila sa huling pagkakataon. Ramdam ng kabayo na nalalapit na ang kanyang oras kaya gusto nitong ipanalo ang kanilang final race. Sa araw ng laro ay umiiyak si Yoon habang tinutupad ang huling kahilingan ng alaga, ang huli nilang karera. Ibinigay ni Thunder ang lahat ng kanyang lakas para manalo sa Grand Prix competition. Nang marating nila ang finish line ay nabuwal ito at tuluyang nawalan ng lakas. Umiiyak na niyakap ito ni Yoon at pinakiusapan na tumayo. Sa kabila ng panghihina ay maaaninag sa mata ni Thunder ang saya. Dahil natupad niya ang pangarap ni si Yoon na maging kampyon sa kompetisyon. Para sa kanya, sapat na ang magandang alaala na iiwanan niya sa puso ng bawat tao. Sa kabila ng kanyang pagkawala ay nananatili siyang buhay sa alaala ng lahat. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang video. Maraming salamat po sa panunood.